Hindi po namin tinataas dito ang pangalan ng church or kung sino pa man, kundi ang Panginoong Jesus lang. Muli po pala tayo tumayo mga kapatid para sa ating worship declaration. Sabay-sabay po natin magditin. Today, I will listen to God's words. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper into the path of godliness. It was sent so I may be complete and equipped to every good work to serve men and to glorify God. Muli po tayo manalangin. Aming Diyos, sa bawat pangpangyarihan sa lahat, Panginoon, muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa pribilehyo itong pinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa, Lord. At salamat, Panginoon, sa mga oras na ito, muli namin mapag-aaralan na yung mga salita. We pray, Father God, that you open our hearts, our minds, Father God, to receive your words, Panginoon ko, that about to preach, Panginoon, to sa umagang ito, Lord God. We pray, Panginoon, na patuloy na ikaw ang magministeryo sa buhay ng bawat isa, Lord God. Gamitin mo nga lang po, Panginoon, ang mga labi ng iyong servant today, ang kanyang buhay bilang tagapagpahayag. Patuloy na ikaw lang ang parangalan at makita sa buhay niya, Panginoon. Sa iyo, Lord, ang pinakamataas na papuri, pagdakil at paglulahati sa pangalan niya ng si Jesus. Amen. So, pakitapik nga po ang mga katabi nyo. Kamusta? Yung katabi nyo, sige tingnan nyo. Madalas nyo bang kasama yan? So, pag kasama nyo sila, ano yung inaasahan nyo? So this month, mga kapatid, patuloy po na ang ating theme is Intensified Fellowship. But this morning, mga kapatid, pag-usapan natin is Intensified Fellowship among God's people. So makibukas muna tayo sa Romans chapter 1 verses 11 to 12. Sabay-sabay po natin basahin, mga kapatid. For I long to visit you so I can bring some spiritual gift that I will have to grow strong in the Lord. When we get together, I want to encourage you in your faith, but I also want to be encouraged by yours. So yun, mga kapatid. Ano nga ba yung fellowship? Fellowship entails building lasting relationships among those who are called by God, sharing biblical knowledge. So mga kapatid, ang fellowship po, yun po ay dapat na nag-build up ng ating relasyon among those children of God. And of course, hindi po mawawala yung sharing ng scriptures. So dito po sa Logos Nanzo, maraming kind of fellowship. May kape fellowship, barbecue fellowship, fellowship sa dami ng dagat, fellowship kapag nagja-jogging, kailan yun? Sino ba ang mahilig mag-jogging dito? Tapos, naggaya hindi sa dreams, kasi minsan drawing madalas drawing. Sis, mag-jogging tayo. So mga kapatid, bilang magkakapatid sa pananampalataya, nararanasan po natin to, di ba? Tayo nga ay, sabi nga ang gift daw po ng Logos Nancy is fellowship. But, bakit nga ba tayo nag-join sa fellowship na tinatawag? Ano po ba yung importance nito sa atin? Bilang mananampalataya ng ating Panginoong Yesus. Meron pong kasabihan na, you are who you surround yourself with, or you become like the people you spend time with. Naniniwala ba kayo doon? Na kung sino yung madalas mong kasama, nagiging kamukha mo na, nagiging kaugali mo na. Di ba meron na sinasabi na, tell me who your friends are, and I'll tell you who you are.
So mga kapatid, malaking impluensya sa buhay ng bawat isa, whether believer man or non-believer, kung sino yung madalas na kasama. At sa umagang ito mga kapatid, ito yung mga inaasahan natin sa fellowship. Ito yung binisay ng Panginoon. Ito yung importance of fellowship among Christians. The first one is, basahin po natin mga kapatid. Fellowship provides encouragement and makes us stronger. Sabi po sa Hebrews chapter 10 verses 24 to 25, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works, and let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Mga kapatid, madalas tayo na nagsasama-sama. At sa pagsasama-samang yun, ang nais ng Lord is to motivate one another. Papaano? Through the acts of our love and our good works. So sabi, let us not neglect meeting together. So araw-araw ba magkasama? Araw-araw ba kasama yung katabi mo? Yes, syempre, asawa mo yun. So mga kapatid, ang sabi po dyan, let us not neglect meeting together. Di ba nga kahit sa prayer meeting, exhortation pag prayer meeting, di ba? Pero napansin ba natin na napakahaba ng panahon or oras ang ginugugol natin sa pagpapasalamat sa Lord? Namomotivate po ba tayo kapag naririnig natin yung testimony ng bawat isa? Yung mga answered prayers? Di ba ganun mga kapatid? Namomotivate tayo at napapatunayan natin sa buhay ng bawat isa yung pag-ibig ng Lord. Kaya mga kapatid, paalala, huwag po natin i-neglect ang pag-attend ng prayer meeting. Si Lord ang bilang sa prayer meeting, mga kapatid. Siya yung kakatagpuin natin. And sabi po sa Matthew 18, verses 19 to 20, I also tell you this, if two of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. For where 2 or 3 gather together as my followers, I am there among them. So nalulungkot pa kayo pagkakaunti tayo? Nakakaulungkot naman talaga, di ba? When we're gathering together, few in numbers. Pero ang pangako ng Lord, 2 or 3 man kayo, 2 or 3 man tayo, He is among us. Basta alam natin sa sarili natin, sigurado tayo na ang dahilan kung bakit tayo nag-gather ay ang Panginoon. He is among us. Sabi nga po, spending time with other believers can often lift us up. Kasi bawat isa sa atin may pinagdaraanan. Amen ba? Amen. So, hindi natin alam, ang kapatid pala natin ay nasaktan masyado, nabigo, ni-reject. Parang nararamdaman yung sakta. At mga kapatid, yung presensya natin, yung pagsama natin, it serves an aid para mapadali yung healing process. Diba kapag may tao na alam natin na shoulder we can lean on, diba? Yung friend, 1 call away, talaga ba, 1 call away lang kayo. Baka mamaya, bumupunta lang pa yung sabi, sis, nandito ako sa SB, sis. Punta ka dito. SB daw, sige. Alam niyo ba yung SB? O yung mga mahilig sa Kape Fellowship dyan, alam niyo yung SB.
At mga kapatid, sabi sa 1 Corinthians chapter 12, verse 21, the eye can never say to the hand, I don't need you. The head can say to the feet, I don't need you. So mga kapatid, kahit gaano pa natin i-isolate yung sarili natin, or gaano pa na tayo ka-introvert, ayaw natin ng may kasama, gusto na natin mapag-isa. Madalas gusto natin mag-isa lang tayo. We can say, or hindi po nala sa lahat ng pagkakataon sabi mo, hindi mo siya kailangan, or hindi natin sila kailangan. Gusto ko mapag-isa. Kaya ko to ng mag-isa. Sis, bro, baka mabuang ka. Hindi ba? Ay, ang mga tao pa naman, advanced thinking. Kahit hindi naman yun yung iniisip ng kapwa, yun yung iniisip nila. Di ba? Mapapraning ka pag ganun, kapatid. Kaya kailangan natin ang bawat isa, mga kapatid. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 12, verses 25 to 26, this makes for harmony among the members, so that all the members care for each other. If one part suffers, all the parts suffer with it. And if one part is honored, all the parts are glad. So, naniniwala ba tayo mga kapatid that we are all parts of one body? Of the body of Christ. Sabi nga sa Tagalog, sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Kaya mga kapatid, huwag tayong magtaka na kung may nanlalamig or nawawala. Hindi ba malungkot? Hindi ba masakit? Pag nababawasan tayo. Because we are all parts of one body. We have functions. So sa buong katawan natin mga kapatid, pag nawala ang mata, kulang na, di ba? Pag nawala ang kamay, although we will learn to use on it, pero iba pa rin. Iba pa rin pagkumpleto. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, so encourage each other and build each other up just as you are already doing. So patuloy lang tayo mga kapatid na maging available para sa bawat isa. Sige, kahit puyat, kahit pagod, sabihin mo lang, bro. Sabihin mo lang, sis. Samahan kita. Ganun ba tayo? Tapos pagkasama na natin, ano yun na yung maririnig sa atin ng kapatid? Huwag naman bully, ha? Encourage each other. Build each other up. Gaya ng patuloy na natin ginagawa or nasimulan na natin gawin. Kasi kapag mga hindi maganda yung narinig sa atin, baka ayaw na tayo makasama sa susunod. Sabi sa Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 10, two people are better off than one, for they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. So gusto mo pag-isa, hindi mo alam ang pinag-iisipan na pala kung paano nakitilin yung buhay niya. Mga kapatid, mainam na meron tayong kasama. May nag-e-encourage po sa atin.
nawa gamitin natin yung mga buhay natin to encourage one another. Second is fellowship help us grow. Sabi sa Hebrews chapter 3 verse 13, you must warn each other every day while it is still today, so that none of you will be deceived by sin and hardened against God. So naniniwala ba kayo na kapag kung totoong kaibigan niya, hindi ka niya ito-tolerate sa mga bagay na alam niyang ikakapahamak mo sa bandang huli? Magalit ka na, pero pagsasabihan ka niyan. Magtampo ka na, pero i-rebuke ka niyan. Papaalalahanan ka niyan. Dahil yun ang sabi ng Lord, you must warn each other every day while it is still today. Habang may oras pa, so that none of you will be deceived by sin. Baka hindi aware ang kapatid na kasalanan na yung tinutumbok na. And hardened against God. Yung maging callous na yung puso. Yung hindi na ma-recognize ang pagpapalo ng Lord. Mga kapatid, for us to grow, we also need to accept gentle corrections. Yes, meron tayong iba't ibang way para i-correct ang bawat isa, di ba? Meron gentle, meron din hindi. Harsh. Direct to the point. Prank ka talaga. Pag sinabi mong prank ka, yan na yan. Pero mga kapatid, it helps us to grow. Ay, ganun pala ako, ganun na pala ako magsalita, ganito na pala yung gawin ko, ganito na pala ako mag-react. So, hindi ka ganun ka-aware. Ang magsasabi nyo yung lagi yung nakakasama. Oops! Ang bibig mo. Don't say bad words. Ganyan natin madalas narinig, don't say bad words. Oo, bata, di ba? At maging sa faith natin sa Lord, mga kapatid. Si Apostle Paul, yung kaninang binasa po natin sa Romans chapter 1, hinangad niya na makita ang mga kapatiran sa Rome. Bakit? To give them a spiritual gift na meron siya at para ma-encourage sila. Yun lang ba yung nais niya sa pagbisita niya sa Rome? No. Gusto niya rin ma-encourage sa faith na meron yung brethren from Rome. So mga kapatid, kapag nag-join ba tayo sa fellowship, ganun din ba tayo? Hindi lang natin ninanais na maka-encourage, kundi ninanais din natin na ma-encourage tayo. Kasi mga kapatid, not all the time, you are on fire. Not all the time, masigasig ka, masigla ka sa gawain ng Lord. Diba, madalas na howling. So, production, lalo na ngayon, hiniling nyo yan. Maraming OT, diba? Maraming gawa. O, ano ngayon? Pero pag nalaman mo na, hindi lang pala sa ASE, maraming hawak na machine, pati pala sa OSE, pati pala sa NXP, di ma-encourage ka ngayon, di lang pala kayo nakakaranas ng sobrang pagod sa trabaho, lahat pala. Pero kinakaya mo din. Sa Proverbs chapter 27 verse 17, as iron sharpens iron, so a friend sharpens a friend. So sa paglago natin mga kapatid ng bawat isa, malaki ang naitutulong po ng kung sino yung kasama natin kaibigan or kapatid. So tayo ba na-appreciate natin
ang presensya ng ating mga kapatid. Or baka, nandyan na, nandito na naman ito. Aagawan na naman ako ng cake. Coming together is a great way for each of us to grow our faith. Bawat isa may important lesson na pwedeng i-impart sa'yo. Bawat isa may pwedeng ituro. Kasi not all things alam mo. Not all things alam ko. Kaya mahalaga po na kung sino yung nakakasama natin. At kung tayo ay palaging may opportunity na makasama ang kapatid natin, alam yung samantalahin mo, yung pagkakataon na yun. Para pareho kayong matuto sa bawat isa. Di mo alam, yung kapatid pala natin yan, walking encyclopedia. What is the scientific name of dulong? Okay na. Wow, galing ni sis. Very good. So, you learn new things. Or na-refresh kayo, di ba? Oh, Madaka Pimea. O saan yung matatagpuan? Sa Buhi, Kamsur. Naku, mga taga-Pilipinas na yan. Ay, hindi alam. Okay, mga kapatid, the third one is, fellowship reminds us we're not alone. Sabi sa Romans chapter 12, verse 13, when God's people are in need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality. So, kung nangangailangan po ang kapatid, let's be ready to help them. Talaga ba, sis? Sis, pahiram naman. Kasi pecha din delivery na, sis. Ipay na lalaman doon ng bulsa ko, sis. Baka naman, sis. Baka naman, bro. Hindi, mga kapatid, not all the time naman yun ang problema natin, di ba? Maraming aspeto ng buhay natin. Meron tayo kanya-kanya mga struggles, kanya-kanya mga troubles. But let us be ready na tulungan ng bawat isa. Doon mo mapapatunayan na hindi ka nag-iisa. Napakarami pala natin Pinoy dito, sa Taiwan. Kasi nang nag-apply ako, sabi, mag-aral daw ako ng Mandarin, nila dito, di ba, language. So, makipag-usap daw ako dun sa, makipag-usap daw kaming mga bago dun sa mga Taiwanese para ma-practice ba. Pagdating dito, napakaraming Pinoy pa lang. Siyempre, bibili mo kausap yung nagkakaintindihan kayo, di ba? Pero mga kapatid, iba yung pakiramdam pag alam mo hindi ka mag-isa. Di ba? Alam mo meron kang makakasama na pareho ng culture, di ba? Pareho kayo ng ugali, pareho kayo ng hilig, di ba? Pareho kayo ng gusto. At sabi sa John chapter 13 verse 34, so now I am giving you a new covenant, or new commandment rather. Love each other, just as I have loved you. You should love each other. So, during fellowship, nararamdaman mo ba ang pag-ibig? Mahal na mahal ka kaya niya, pinagtira ka kaya niya ng cokes. Alam niya, gusto ng maraming yelo. Kaya bumili siya ng isang pack ng yelo. Bakit sa'yo lang?
Mahal na mahal kakayanan, kaya kahit alam niya nasa birthday mo, ayaw niya, ayaw mo ng surprise, ayaw mo ng cake, pero binigyan ka. Favorite color mo. Diba? Yung mahal na mahal ka namin. Diba, mga kapatid? So, nawa, sa bawat pagkakataon, kasi people come and go dito sa Taiwan, mga kapatid. So, marami nang umuwi sa Pilipinas. At marami pa rin pauwi. So, nawa po ay sama-sama tayo na magpalakasan. Sama-sama tayo na lumago sa Panginoon. Sama-sama tayo ano man yung pagdaanan ng bawat isa. We are quick. In our conclusion, sabi doon, let us all work together to uplift one another, walk humbly in God's light, and embrace unity in Christ. Yeah, meron tayong mga personal differences. Pero at the end of the day, nandun pa rin dahil lahat tayo ay mananampalataya ng Panginoon. Nagkakaisa pa rin tayo. Nandun pa rin yung reconciliation. Sabi sa Romans chapter 15 verse 2, we should help others do what's right and build them up in the Lord. So let us build up each other sa ating Panginoon, mga kapatid. Para yung pananampalataya na meron tayo, hindi mawala, kundi lumago pa. At patuloy natin iparamdam, life is too short. Life is too short para magalit ka. Life is too short para magtampo ka. Life is too short para gumanti ka. God is love, mga kapatid. And what He wanted for us is to love each other. Yun ang ating gawin. Yun ang nais ng Ama natin, mga kapatid. Gusto niya yung intensified fellowship among His children. Sige, mga kapatid, tayo po ay umukuha na lang. Our Heavenly Father, Lord, we praise you and glorify your name, Panginoon ko. Salamat, Lord God, sa iyong mga salita na patuloy na pinaalala mo sa umagang ito, Lord God. We thank you, Father God, that you remind us, Panginoon ko, na sa aming pagsasama-sama, Lord God, bilang magkakapatid sa pananampalataya, Panginoon ko. Ang nais mo, Lord God, that we encourage each other, Panginoon. We build each other, Lord God. We lift up each other, Panginoon. Salamat, Lord God, sa buhay ng mga kapatid mo dito, Lord God, na patuloy na naglalaan ng kanilang oras, Panginoon ko, kanilang panahon, Lord God, upang makinig sa mga hinaing ng bawat isa, upang ipanalangin ang bawat isa, Panginoon, upang magbigay ng encouragement, even, Lord God, gentle corrections. Salamat, Panginoon ko, sa buhay ng lahat, Panginoon ko. At Lord, I pray, Father God, sa buhay namin, Panginoon, patuloy, Lord God, na pag-ibayuhin mo pa, Panginoon, pagyamanin mo pa, Panginoon ko, ang faith na meron kami sa iyo, Lord God, at ang aming pag-ibig sa bawat isa, Lord. Salamat, Panginoon ko, sa mabutihan mo. Salamat sa kadakilaan mo, Panginoon. Salamat, Lord God, sa pag-ibig mo na una namin naranasan, Lord God. Una mong ipinagkaloob sa amin, Lord God, so that we were able to love each other, Panginoon. Alam namin, Lord God, yung ehemplo na dapat namin tularan, Lord God, dahil una mo yung ipinadama sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita na ipinabako sa umagang ito, Lord God. I pray na mag-manifest ang mga ito, Panginoon, sa buhay namin, Lord God, at patuloy na tulungan mo kami, Panginoon, na makita ang mga ito sa aming pamumuhay sa araw-araw, Lord God. Salamat, Panginoon, patuloy na ikaw ang hari, Panginoon ko, mapapurihan at mapasalamatan sa buhay namin, Lord God. To your highest glory, honor, and adoration, in Jesus' powerful we pray. Amen. Bago ang lahat sa
ngayong araw, si Judy David. Si Miss Irish Danela. Si Alvarez Rosalina. Richelle Vilen. Kay Salazar Maria Cristina. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Ang tanging kulang namin ay tinataas ay si Kristo at hindi kung sino mga tao. So, tayo na ay dumako sa ating sa tithes and offering natin. Si Sandy sa ating tithes and offering. Buksan natin ating Bible sa 2 Corinthians chapter 9 verse 10. So, pero bago ang lahat sa ating mga mga first timer, ang tithes and offering po, ang tithes po ay yun po yung 10% of noong unang panahon po kasi ang ginagawa nating tithes is yung mga tanim natin, mga hayop natin. Noong unang panahon, yun po yung 10% nila. So, ngayon po, meron na tayong bagong form ng ating tithes and offering. No? Ngayong new generation, na natin ngayon is yung salary na natin. No po? Sa tithes po is yung 10% ng ating sahod. And sa offering po, yun po yung kung ano po yung nasa puso nyo ibigay. That's the difference po of tithes and offering. Amen po ba? So, let's proceed dito sa ating verse for today. Sabi nga, for God is the one who provides seed for the farmers and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. So, sa ating ating pagbibigay sa Panginoon, sabi niya dito, naniniwala po ba kayo na ang lahat ng meron tayo ay nanggagaling sa Panginoon? Amen? Yes. So, sabi niya dito, ang Panginoon daw po ang nagpo-provide ng mga seed sa kanyang mga farmers. So, mabuti lang po na ibalik natin yun sa Panginoon. No? Hindi lang po sa ating financial, meron tayong time, talent, and treasure. No? Let's give back sa ating Panginoon. Sa ating talent, sa mga katulad na nakita nyo dito, nagpapagamit sa Panginoon. The more we use our life sa Panginoon, the more na binibless tayo ng Panginoon. And even sa time natin, the more nagbibigay tayo ng oras, kahit segundo man lang nasabihin natin, Lord, maraming salamat sa bagong umaga. Nandun yung pagsama ng Panginoon, and nandun yung kalakasan na ibibigay niya sa buong maghapon. And even sa financial treasure natin, na sa lahat ng, imagine mo kung sabihin na natin na 30 years of living ka na sa Panginoon, nakapagbigay na po ba? Question, nakapagbigay na po ba tayo sa Panginoon? Within sa 30 years of living natin, yung hangin na hinihingi natin, yung tubig, no? Napaka-generous ng Panginoon para kahit kukunti man lang ay hindi tayo makapagbigay. Amen po ba? Tayo po ay manalangin para sa ating tithes and offering. This Lord, Panginoon, maraming salamat po God sa iyong biyaya, Panginoon, na patuloy may pinagkakaloob sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga kapatid, Panginoon, na nagiging daluyan ng pagpapala mo, Panginoon. Patuloy, Panginoon, we pray, Panginoon, na continue to bless the company, Panginoon, na pinagtatrabahuhan ng bawat isa, Panginoon. Order us, Panginoon, na maging blessing, Panginoon, sa bawat isa, O Lord. Panginoon, sa dinamit mo today, O Lord, patuloy, Panginoon, na ikaw ang pilit, Panginoon, ng siksik at lilit at pagpapala, Panginoon, sa kanyang buhay, O Lord. Whatever her desire, Panginoon, patuloy, Panginoon, na ikaw ang kumatag po nito, O Lord. Maraming salamat, Lord. We give you back the glory and adoration